charis pala yata yun. Gusto ko yung saktan. Hindi ko magawa eh. Nananaig yung pagkananay eh. Ano, kaya mo ipasa sa may kawalan Dr. Fred, ipapacheck up. Ano ka sa iba? Ano, kung gagawa ko kami kasi sabi ko nung hindi ako muna nakapasok sa trabaho kasi 2 weeks. Bakit? Kasi kailangan ko muna daw sabi ng sarili message na kailangan ko muna ayusin yung medical ko. Kaya ayos ko lang ng Monday. Then pala ako nakapag-pumasok ulit ng Monday. Paano ipapacheck up yun? Nagawa ko ng paraan. Wala rin akong pera ngayon. Nagawa ko ng paraan. Pati pag-aaral niya, dapat ngayong June, mapuputol, mahihinto. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin niya kay Ashley. Alam mo naman na kaya siya mag-aaral, di ba? Dahil kailangan sa visa niya. Kasi kung dependent siya, kailangan daw mag-aaral siya. Kailangan nakikita nag-aaral siya na mayroong para may atas yung visa niya sa visa ko. Paano ngayon yan? Ganyan na yung kalagayan niya. Tagal na palang ginawa ito sa akin. November pa pala eh. Meron mo? November, December isang buwan. January, February, March. Ang tatlong pa na. Nag-aapat na ngayon March. Pasok nito yung April, 5 na. Kaya kakaiba na yung laki. Ang laki na ng boobs niya. Hindi ko malaman ang gagawin ko ng inamin niya eh. Para pinagtakluban ng langit at lupa. Noon ko pa yan sinabi kay Charisse Raymond. Alam ko dyan, mabilis sa babae yan. Nagserbahan na kita, noon pa. Sabi ko, huwag masyado, baka mamaya matapos kayo, pareho. Hindi nagsalang, December pa lang yun, sinabi ko. Yung pala, mayroon na talagang nangyari. Ay, nako. Sira lahat ng pangarap ko. Lahat yun. Wala. Okay lang po. Kailan po kung dito magulang na? Mamaya natatawagan ko. Baka mamaya pabayaan mo anak ko ha? Baka mamaya ilayasan mo takbo ng anak ko ha? Alalahanin mo sa'yo yung dinadali niya. Wala namang ibang umano dyan. Ikaw lang. Alam ko yan. Malinis ang anak ko. Wala ako sinisisi sa inyong dalawa. Talagang nasa huli ka na ng pagsisisi. Dapat nung bago yung ginawa yan. Nag-isip muna kayo. Una-una ko sinasabi, lalo ka na. Dahil mas maedad ka sa kanya eh. Dapat matured ka na, alam ko eh. Matured ka na. Iyan minsan isip bata yun eh. Dapat ikaw mismo talagang unang-unang nagpigil. Gusto kong maiyak. Gusto ko talagang maiyak. Gusto kong maglaho na lang ako. Ngayon na. Maglaho na lang ako sa pinalalan ko. Lahat ng pangarap ko, unti-unting mauwi sa wala. Unahin mo, Raymond, yung paghandaan mo sa panganak yan. Ako, tutulong ako hanggat kung kaya kong tumulong. Pag-iisipan ko pa kung paano ko sasabihin niya kay Ashley. Pero
Sa totoo lang, ayoko sana munang sabihin. Kasi pag sinabi ko yan, sigurado yun. Putol ng allowance namin. Eh, inaasahan siya eh. Kinausap siya ng maayos eh. Inaasahan siya. Mag-aaral ka para makapunta ka doon. Para mai-attach yung visa mo sa visa ko. Pero kung di niya malalaman, paano ko sasabihin? E di, nadamay na kami niyan. Hindi niya suportahan. Bakit kaya niyo ba kaming suportahan dalawa pag-aaral nito? Pag naputol yun? Ay, naku. Kaya nga pinagkagastusan yung mag-aaral kahit 2 years man lang para makapunta doon. Tapos sa isang idlot lang, mawawala. Ang sakit kaya isipin. Ang sakit kaya isipin na isang anak mo na alam mo abang sa ano. Alam mo naman walang tatay yan. Inaasahan niya ni Ate doon na pag nandun na, makakatulong sa kanya. Pero ngayon, wala na. O, paano yung pagpa-check up niya? Bago pa ako ano, Sa Lunes. tingnan ko na. Every month yan ang check up niya. Kailangan yan buwan-buwan. Ay, naku, miss ko po. Tsaka, paano kami kakasal? Hindi ka pa iglesia. Hindi ka pa nababautismohan. Ano pa? Ang daming problema. Ang daming problema sa inyong dalawa. Ngayon. Ang daming nadami sa problema ginawa niyo. Sa totoo lang talaga gusto kong lumayas na lang. Iiwan nila, pabayaan. Hoy, matulog ka, maaga pa. Bilisan mo.